Doktor, Ang lola ko may advanced stage na stomach cancer. Hindi na pwedeng maantala ang operasyon. Pwede ba na unahin ninyong iligtas siya? Operahan muna siya. Titiyakin kong makakalap ako ng pera para sa operasyon. Doktor, Doktor. Ija, gusto mo bang maging pakakasalan para magbigay ng swerte sa aking apo? Bibigyan kita ng ganitong halaga. ₱5,000. 5,000,000. Ito ay lihim na ginawa ng isang master, pampag-ibig na potion. Makakatulong ito para magkaroon kayo ng consummation ng kasal. Sienna. Pito. Nakikita ko. Wala namang espesyal na kondisyon. Karaniwang sipon lang. Umuwi ka na. Tandaan mong uminom ng gamot sa tamang oras. Sige, salamat doktor. Paiinumin ko ang bata ng gamot sa tamang oras. Walang anuman. Lele. Lele. Lola, makinig ka naman. Ayaw ko. Wala akong apo. Ayaw kong uminom ng gamot. Lola, ang pamilya natin ay iisa ang tagapagmana sa 10 henerasyon. Hindi ganoon kadali magkaanak. Yung babaeng pinakasal sa iyo para magbigay ng swerte noon. Babae naman iyon, di ba? Huwag kang magpakawalang utang na loob. Siya ang nagligtas sa iyo at nagpabangon sa iyo. Hanapin mo siya at ibalik mo. Magkaanak ulit. Hindi ba't natural lang iyon? Anak. Lola, Ay, ang aking munting darling. Jingwen. Itong bata, noong bata ka, kamukhang kamukha mo. Salamat sa Diyos. Talagang dinala ang aking munting apo sa harap ko. Lele. Lele. Nanay, baby. Bakit ang hirap mong patakbuhin? Hayop kang bata ka. Bitawan mo ako. Gusto kong habulin ang aking munting apo. Lola, huwag kang magulo. Nitong mga nakaraang taon, kapag may nakikita kang bata, pinaghihinalaan mong anak ko. Sa bawat taong makita mo, kinukuhanan mo ng buhok para magpa-DNA test. Mag-ingat ka, baka kasingilin ng nanay niya. Ngayong pagkakataon, malaki ang tsansa. Itong batang babae, noong bata ka, kamukha mo, kamukhang kamukha. Sa isang tingin, anak mo talaga. Halika rito. Fangchi, magmadali ka at magpa-DNA test. Opo. Makapangyarihang langit at lupa, makapangyarihang espiritu, magpakita ka. Sana'y pagpalain ang resulta ng DNA test na magiging positibo para sa ama at anak. Lola, kapag lumabas na ang resulta, huwag kang magulo. Anong ibig mong sabihin na nagulo ako? Anak naman talaga iyon ng aking apo. Bosong, matandang ginang.
Lumabas na ang resulta ng test. Bilisan nyo, ipakita nyo sa akin. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Sabi ko na, itong bata ay anak mo, di ba? Totoo pala, anak ko talaga. Baka naman yung babae noon ay buntis? Fangshi, i-lockdown ang ospital, hanapin agad ang batang babae at ang kanyang ina. Opo. Maghanap sa buong lungsod. Bilisan nyo, bilisan nyo. At kayong mga ito, bilisan nyo. Sama-sama tayo, alis na. Bilisan nyo, hanapin nyo. Hanapin! Nanay, ang mahal pala nung gamot sa ubo kanina. Pwede naman akong umuwi at uminom ng mainit na tubig para gumaling. Kapag nakuha na ni nanay ang trabaho sa Song Hotel, hindi mo na iisipin na mahal ang gamot na 70 piso. Tara na! Ipag-utos mo. Kunin ang footage ng CCTV. Kumuha ng malinaw na larawan ng mukha. Ikaw! Hukayin nyo ang lupa. Hanapin nyo sila. Ang bata at ang kanyang ina. Opo, Boss Song. Lahat ng bodyguard, sumama sa akin. Magandang araw po. Ako po si Shen Sang-yu. Narito po ako para mag-apply bilang hotel service staff sa Song Group. Ito po ang aking resume. Isang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Naglakas loob pang mag-apply sa hotel ng aming Song Group. Alam mo ba na ang pinakamababa sa aming mga staff dito ay graduate ng 211 University? Itapon niyo siya sa labas. Ingat. Ang babaeng ito. Ang pakiramdam ko sa kanya. Ang babaeng ito. Ang pakiramdam ko sa kanya. Yung lalaki ay isang coma patient. Paano siya maaaring maging yon? Anong ginagawa niyo? Ikaw, isang hindi nakapagtapos ng kolehiyo? Bagsak sa interview. Naglakas loob pang mangakit ng aking jingwen? Gusto mong mamatay? Ling Yue. Ito ba ang iyong work attitude? Gusto mo bang sirain ang pangalan ng kumpanya? Jingwen, ako. Kahit hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, may sapat akong kakayahan para gampanan ang trabaho bilang hotel service staff. Bakit niyo ako minamaliit? Dahil lang ba ako ay isang ina? May anak ka na? Ang babaeng ito, pagdating pa lang ay nangakit na kay Jingwen na ayaw sa babae. Inidepensahan pa siya at niyakap pa. Hindi ko siya papapasukin sa kumpanya. Jingwen, ang babaeng ito, may anak na pero hindi kasal. Halatang isang babae na magulo ang buhay pag-ibig. Kung magtatrabaho siya rito, tiyak para lang mangakit ng mayayaman. Ang ganitong babae, saan ang isip sa trabaho? Sa tingin ko, paalisin na lang natin siya. Ang pagpunta niya rito para mag-apply ay pag-aksaya lang ng oras natin. Wala namang sinabi ang kumpanya niyo na hindi tumatanggap ng empleyadong may anak. Normal naman akong nagpasa ng resume. Bakit niyo sinasabing nag-aksaya ako ng oras niyo? Ang posisyon naming service staff ay nangangailangan ng rotation sa night shift. Paano kung dahil sa anak mo, laging mapapasubo ang mga kasamahan mo? Kailangan ba kaming lahat mag-adjust para lang sa'yo? Wala ka nang masabi, di ba? Umalis ka na. Sandali. Ilang taon na ang anak mo? Pito. Ang pagkakataon naman, may 7 taong gulang din siyang anak. Tiyak na alam niya kung ano ang gusto ni Lele. Sakto, bumili ako para sunduin si Lele. Binabati kita, pumasa ka sa interview. Pero, bago ka magsimula ng opisyal na trabaho, sana matulungan mo ako sa isang maliit na bagay. Talaga? Sige. Oo, sumama ka sa akin. Teka. Jingwen, bakit hindi siya dumaan sa interview? Diretso mo siyang tinanggap at hindi pa muna siya magtatrabaho? Isang ina siya. Bakit mo siya tatanggapin? May anak siya ng hindi kasal. Mag-isa niyang pinalaki ang anak hanggang 7 taon. Napakahirap noon. Ito mismo ang nagpapatunay na matiyaga at masipag siya, maingat at responsable. Ang ganitong uri ng tao ay angkop na angkop sa serbisyo. At saka, sa aming kumpanya,
Bawal ang diskriminasyon sa mga ina. Fang Chi, asikasuhin mo ang mga susunod na hakbang para sa kanyang pagpasok. Opo. Kakahanap lang ng anak ni Boss Song at katulad ng anak ni Miss Shen, 7 taon din. In-hire siya ni Sir Song bilang waitress. Malamang gusto niyang matuto mula sa kanya kung paano magpalaki ng bata. Ano? May anak si Jingwen? Shen Sang-yu, Narito po. anong klaseng bata ang anak mo? Ha? Hindi. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng bata ang 7 taong gulang. Ang mga batang nasa ganitong edad, pinaka-curious sila. Halimbawa, si Lele ko, marami siyang tanong araw-araw. Boss, sabihin ko sa'yo, ang talino ng anak kong si Lele. At ang ganda-ganda pa niya. Maganda. Walang-wala yan sa ganda ng anak kong babae. Boss, tingnan mo, ganito itsura ng anak kong si Lele. Ang ganda-ganda niya. Ganito itsura ng anak kong si Lele. Ang ganda-ganda niya. Boss. Boss, Oh, nga pala. Kanina mo sinabi, ano ba ang gusto ng 7 taong gulang? iba-iba ang gusto ng bawat bata. Halimbawa, si Lele ko, gustong-gusto niya ang Barbie doll. Barbie doll. Sayang, hindi kalakihan ang ipon ko, kaya hindi ko siya mabilhan ng maraming Barbie doll. Hello? Hi, Yingwen. Lola? Nakita mo na ba? Lahat ito, ako at ang aking apo sa tuhod ang naghanda ng mga high-end custom-made. Wow, Lola, ang dami naman ito. Ay, saan naman marami yan? Marami pa sa bahay. May ilang truck pa sa labas. Balak ko, buksan ang ikalawang palapag ng bahay natin para sa aking prinsesita gawing walk-in closet. Yung bakanteng lote sa ating estate, may bakante dyan, di ba? Pagdating ng panahon, magpapatayo ako para sa kanya ng princess-themed amusement park. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa nakakapunta sa amusement park si Lele, lalo na yung princess-themed. Ganoon pala ka-spoiled ang prinsesa ng pamilya Song. Ang laki talaga ng agwat ng mga tao. Lola, bata pa siya. Masyado mo siyang ispo-spoil. Ay, ano ba yung sinasabi mo? Ang apo ko sa tuhod, kung hindi ko siya mamahalin, sino ang magmamahal sa kanya? Kapag ganyan ang sinabi mo, baka ang apo ko sa tuhod ay hindi ka na kilalaning ama. Sige. May gagawin pa ako. Magpapakat muna ako. Anak ko to. Paano siya magiging close sa'yo? Siyempre, sa akin siya pinaka-close. Shen Sang-yu. May isang napakahirap na trabaho ako na ipagagawa sa'yo. Tanghaling tapat, bakit mo dinala ang assistant mo sa labas? Hindi kaya yung... Babae, maging kabit mo. Itong card na ito, libreng gamitin. Nakakadiri. Boss, Ako, single mother ako. Hindi ako sumasang-ayon sa workplace harassment. Ako? Single mother ako. Hindi ako sumasang-ayon sa workplace harassment. Shen Sang-yu, pwede bang huwag kang masyadong magmalaki? Kahit na maghanap ako ng kabit, hindi kita pipiliin. Papa ka? Si, Pansinin ng lahat ng tindahan. Dumating si Sir Song para bumili ng regalo para sa prinsesita. Dalhin ang lahat ng pinakabagong modelo sa inyong tindahan sa ground floor lobby. Lalo na ang mga Barbie doll. Over. Sir Song, ito ang lahat ng pinakabagong modelo sa mall na angkop para sa 7 taong gulang. Diyos ko, parang binili mo na ang buong mall. Nailipat na ba lahat? Shen Sang-yu. Ano bang gusto ng batang babae na 7 taong gulang? Ano kadalasang gusto nilang regalo? Yung 7 taong gulang, nasa simula na ng pagpasok sa elementarya. Kaya pwede kang bumili ng mga Barbie na pang-edukasyon. Pero may mga batang babae na gusto ng mga laruan, tulad ng kotse. Kaya pwede kang maghanda ng pareho. Napakabait naman ni Boss Song sa bata. Kung may ama ang anak kong si Lele, hindi ko alam kung magiging kasing bait din siya tulad ni Boss Song sa sarili niyang anak. Naiinggit ako sa anak na babae ni Boss Song. Napakaswerte niya.
Ang pangit ng dalawang ito. Hindi magugustuhan ng anak ko yan. Ibalot mo na lang lahat ng natira at ihatid sa bahay. Opo. Kanina ba sinabi niya sa matanda na masisira ang bata sa ganyan? Sa tingin ko nag-aagawan lang sila ng atensyon. Nagtuturuan kung sino ang binili na magugustuhan ng prinsesa. Anong Barbie? Gawa sa ginto? Ang mahal naman. Ano ang sinabi mo? Wala. Sabi ko, napakaganda ng taste ni Boss Song. Naiintindihan niya talaga ang gusto ng bata. Ang pinili ay mga Barbie na gusto ng prinsesa. Heto, para sa anak mo ito. Hindi na kailangan. Napakamahal nito. Tanggapin mo. Dito sa akin, walang batas na binabawi ang regalo. Fangchi, iswipe mo. Ang Snowy Doll ay... Boss Song, pwede ba akong mauna mamaya? Maaga kasing uwian ng anak ko. Kailangan ko siyang sunduin. Bakit ikaw ang sasundo sa bata? Wala ka bang boyfriend? Ako ay isang single mom. Mag-isa lang akong nag-aalaga ng bata. Kakaiba. Nang marinig kong single siya at walang boyfriend, bakit ako natuwa? Kaya mahirap nga ang mag-isa sa pagpapalaki ng bata. Dalhin mo ang anak mo bukas sa hotel. Pabayaan mo siya sa lounge ng hotel para maalagaan mo rin siya. Salamat, Boss Song. Palagi akong nagtatrabaho, kaya kaunti lang ang oras ko sa anak ko. Kapag may libreng oras sa trabaho, pwede muna akong makisama sa anak ni Shen Sang-yu para makita, matuto kung paano mapasaya ang mga bata. Eta, Ang ganda. Bukas, makakasama ko si Lele. Hindi na siya kailangang mag-isa sa paaralan para hintayin ako. Lele, pupunta na ako sa trabaho, anak. Dito ka na lang maglaro ng tablet. Huwag kang magpapagala-gala dito. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala. Maria, pwede akong manood dito sa tablet at may mga snacks pa. Hindi ako magpapagala-gala. Halikan mo nga ako. Mabait na bata. Bossong, yung address na nahanap ni Lola kahapon ay yung dati niyang tirahan nung naglipat siya. May bago na bang address na nahanap ngayon? wala pang tiyak na balita, pero may konting bakas na kami. Pinapatunayan at sinusundan na namin. Sige, nakuha ko na. Oh, nga pala. Dinala ba ni Shen Sang-yu ang bata? Dinala niya. Nasa lounge lang. Tingnan natin. Naku, pagod na pagod ako. Ang daming hiling ng mga bisita ngayon. Oo nga, ang pagod talaga ngayon. Magpahinga na tayo. Bakit may bata dito? Parang anak ni Shen Sang-yu. Anong ginagawa niya dito sa kumpanya kasama ang bata? At inaagaw pa ang aming lounge. Ito ang pwesto ko sa sopa. Umalis ka dyan. Tita, ang dami-daming sopa dito. Hindi ko naman inaagaw lahat. Ako ang supervisor. Ako ang may control sa buong lounge. Lumabas ka ngayon din. Dito ako uupo. Oo nga, pagod na pagod ang supervisor buong araw. Hirap na hirap magkaroon ng pahinga. Si Shen Sang-yu, may dala pang bata dito. Ano ba yan? Shen Sang-yu. Ginagamit ang mga resources ng kumpanya para alagaan ang sariling anak. Dapat tanggalin. At ikaw, lumabas ka na ngayon din? Ay, Lele. Lele. Lele, anong nangyari sa'yo? Tingnan ni Mama kung may nangyari. Mama, okay lang si Lele. Supervisor, maayos na nakaupo sa lounge ang anak kong si Lele. Nanood sa tablet. Bakit mo siya pinalayas? Ito ang aming hotel. Lounge para sa mga empleyado. Hindi para sa mga nanay na tulad mo. Para mag-alaga ng bata. Huwag mong isipin na dahil nung interview, tinulungan ka ni Boss Song, ay pwede ka nang magdala ng bata at maghari-harian dito sa aming hotel. Tama. Sasabihin ko kay Supervisor Lin para mapalayas ka. Anong nangyayari? dinala ni Shen Sang-yu ang kanyang anak na babae. Inaagaw ang aming lounge. Ganun pala. Shen Sang-yu, dalhin mo ang iyong munting cute. Tinanggal ka na. Tanggalin mo ako kung tanggalin mo. Pero ang anak ko ay hindi munting cute. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Sa resume mo, ang marital status mo ay single. Kung hindi to munting cute, ano pa? Isang cute na may ama pero walang nag-aalaga. Isang cute na may ama pero walang nag-aalaga. Ling Yu Yu Yu! Nandito pa ang bata. Paano mo nasabi ang nakakainsultong salitang yan? Ikaw ang hindi marangal, tapos natatakot kang pag-usapan ng iba. Eh di tawagin mo ang kanyang ama. Kapag tinawag mo, hindi na siya cute. Shen Sang-yu, hindi mo na matatawag, di ba? Kung ganoon, umalis ka na. Sige, aalis na ako. Ang lugar na to, ayaw ko na magstay pa dito. Tara na. Teka muna, may isa pang usapan tayo. Dala mo ang bata sa lounge ng hotel.
nakakaabala sa pahinga ng lahat. Dapat kang lumuhod at magmano para humingi ng tawad bago ka umalis, di ba? Tama. Ang naaabala mo ay ang kapakanan ng lahat ng empleyado. Dapat kayong lumuhod, ikaw at si Kay, at humingi ng tawad sa bawat isa sa amin. Oo nga. Sobra naman kayong mang-api. Ang anak kong si Lele ay napakabata pa. Tahimik lang siyang nakaupo rito at nanonood sa tablet. Hindi umiyak, hindi nag-ingay, at hindi kayo inistorbo. At saka, pinayagan ako ni Boss Song na dalhin ang anak ko sa trabaho. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ka papayagan ni Boss Song? Ikaw na isang serbidor, nagdadala ng bata sa trabaho, wala namang ganoong benepisyo sa kumpanya natin. Ah, alam ko na. Siguro naiisip mo, dahil hinahanap ni Boss Song ang kanyang anak na babae ngayon, napagkakamalan mong. Ang batang ito ay ang prinsesa ng pamilya Song, di ba? Wala akong ganoong iniisip. Gaya mo na gustong-gustong makipag-ugnayan sa mayayaman. Gusto ko lang na makasama ang anak kong si Lele. Ano bang pinagpapanggap mo? Kitang-kita naman sa mukha mo ang iniisip mo. Tama ba ako, mga kasama? Oo, tama ka. Ling Yue, wala ka bang ina? Kaya ganyan ka sa mga ina? Babae, gusto mo bang mamatay? Huwag mong hawakan ang nanay ko. Ang tapang mo, batang ito, tinulak mo ako. Titignan natin kung hindi kita paparusahan. Ah, Lele, Lele, nanay, Lele, nanay. Ling Yuyu, bitawan mo siya. Lele, nanay! Nanay, Lele, huwag kang matakot. Pupunta na ang nanay mo. nanay, ang dilim-dilim. Ang dilim-dilim sa loob. Isang maliit na madilim na kwarto lang yan. Anong ikinagugulo mo? Madilim lang naman sa loob. Hindi naman yan yung pinakadelikadong lugar. Kung alam mo lang sana. Bakit mo pa dinala ang bata sa trabaho? Nagdudulot ka lang ng sama ng loob sa mga kasamahan. Tama, paano nagkaroon ng ganoong kasamahan na walang hiya? Baka may iba pa siyang nakakahawang sakit? Ay, nakakadiri naman. Oo nga. Supervisor Lin, Anong problema mo? sa akin mo ibuhos. Bitawan mo ang anak kong si Lele. Ibigay mo sa akin ang susi. Ibigay mo sa akin. Ngayon, wala nang susi. Walang makakabukas niyan. Ikaw, hayaan mo na lang siyang manatili sa loob. Nanay, ang dilim-dilim sa loob. Natatakot ako. Nanay. Lele. Nanay. Nababaliw ka na ba? Bakit hindi niyo siya pigilan? Paano kung masira niya ang pinto ng hotel? Bitawan niyo ako. May claustrophobia ang anak ko. Hindi siya pwedeng ikulong sa loob. Eh ano naman? Kahit mamatay siya ngayon, kasalanan mo yan bilang ina na hindi responsable. Bakit mo pa dinala yan sa hotel? Bitawan niyo ako. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Bitawan mo siya. Hinong Song, nakakulong si Lele sa loob. Nakikiusap ako, tulungan mo siya. Umalis ka diyan? Lele! Lele! Gising! Anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong guluhin. Natatakot si Lele. Lele! Bakit siya hinimatay? May sakit ba siya? May claustrophobia si Lele. Kapag matagal sa isang masikip na lugar, nahihirapan siyang huminga. Dadalhin ko siya sa ospital. Ano bang drama mo? Sandali lang naman siya sa loob. Ano bang ikinakabahala mo? Nagkukunwari lang yan, di ba? Kanina, sinong sinabi mong? Shen Sang-yu, ikaw. Shen Sang-yu, sinong nagpahintulot sa'yo na sampalin ako? Hindi ko kayo patatawarin, ikaw at ang anak mo. Ling Yu, kung may mangyari man sa anak ko, kahit anong masama, hindi kita patatawarin. Nanay. Lele, Kuya Jingwen, sabi ko na nga ba, hindi dapat tinanggap ang babaeng ito. Tingnan mo, hindi lang sinakop niya ang lounge, sinampal pa niya ako. Kailangan mong parusahan siya ng husto. Parusahan siya? Ako ang nag-utos kay Shen Sang-yu na dalhin siya rito sa hotel. Hope, parurusahan mo rin ba ako? Hindi, Kuya Jingwen. Hindi ko ibig sabihin yon. Ang sinasabi ko lang, dinala niya ang bata sa lounge, kaya hindi nakapagpahinga ng maayos ang lahat. nakakasagabal sa pahinga. Si Lele, isang maliit na upuan lang sa lounge ang sinakop niya. Ano ba ang kasalanan niya? Ikaw lang ang nagsasabing hindi nakakaabala. Nakita agad ng lahat pagpasok nila, nakaupo siya roon, naglalaro ng tablet sa lounge. Mali ba na pinaalis ko lang siya? Pinaalis mo lang ba kami? Tinanggal mo ako sa trabaho. Ako. Tanggalin siya. Ito ay Song Hotel, hindi ito angka ng mga Ling. Mali ako, Kuya Jingwen. Alam kong mali ako. Hindi na mauulit. Ngayon ka lang umamin? Eh yung kanina,
nang hinihila mo si Lele. Dapat humingi ka rin ng tawad sa kanya, di ba? Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ko naman siya hinila. Huwag kang magsinungaling dito. Pinaalis ko lang siya. Hindi ko talaga siya hinila. May CCTV sa loob ng lounge. Gusto mo bang tingnan natin? Akala mo ba sa'yo ang hotel? Bakit ikaw ang magsasabi kung titingnan ng CCTV o hindi? Fang Chi. Kunin ang footage ng CCTV. Opo. Ginoong Song, ihahatid ko muna si Lele sa ospital. Ako na ang bahala rito. Lele, Ling Yue. Ang lakas ng loob mong mang-insulto ng bata sa Song Group at sirain ang imahe ng kumpanya. Tinanggal ka na sa trabaho. At kayong mga ito, pinigilan ninyo si Shen Sang-yu na iligtas ang anak niya. Babawasan ang sahod ninyo ng 3 quarter. 3 quarter? Kuya Jingwen, magkaibigan ng pamilya natin. Kahit man lang dahil sa aming pamilya, hindi mo naman ako pwedeng tanggalin. Ang aming Song Hotel ay hindi nangangailangan ng tulad mong taong may masamang hangarin para maging HR manager. Ako. Bakit wala pang balita? Dapat pinapabilis mo. Chairman, naipabilis na ngayon. Huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan. Tiyak na may balita na agad. Lola, Candy, Ikaw na lang ang kumain, apo. Ang ganda. Kung nandito lang ang aking apo, tiyak na ganun din ang trato sa akin. Kailan ko kaya makikita ang aking apo? Makakita ka. Napakaswerte mo. Tiyak na makikita mo na ang iyong apo. Doktor, tulungan niyo ang anak ko. Anong nangyari sa bata? May claustrophobia siya. Nawalan ng malay nang maipit sa isang madilim na silid. Bakit hindi ka nag-ingat? Halika na sa akin. Kawawa naman ang batang yon, nawalan ng malay. Tama ang doktor. Paano ka naging pabaya? Hindi tama. To. Nandito lang ang nanay. Nasaan ang tatay niya? Ganoon ba kapabaya ang tatay niya sa bata? Kung ang aking apo, siguradong minamahal at inaalagaan ng marami. Oo, ang aming apo sa Song family ay dapat minamahal. Kailan ko kaya mahahanap ang aking apo? Chairman, Doktor, tao, tulong. Nawala ng malay ang chairman. Doktor, kumusta na ang anak ko? Buti na lang dinala agad. Pero Ano? ang claustrophobia, mas mabuting agapan. Baka mas malala pa sa susunod. Kailangan mong mag-isip ng paraan para tulungan siya. Sige, espesyalista ang aming din dito. Pero Ano? may pinagkakagastusan siyang mahalagang tao ngayon. Ay, Ginang Song, kailangan mong kontrolin ang iyong nararamdaman. Huwag kang masyadong mag-alala. Masama sa iyong presyon ng dugo. paano ko kokontrolin ang nararamdaman ko? Ang aking apo ay hindi ko alam kung nasaan, baka naghihirap saan man naroroon. Hanapin niyo na siya. Lola, pinahanap ko na. Huwag kang mag-alala. Paano mo hinanap? Gumastos ka ba ng malaki? Maglabas ka ng anunsyo? Ang makakahanap sa aking apo? Bibigyan ko ng 50 milyon. Sige. Susundin kita. Pero kalmahin mo muna ang sarili mo. Gusto ko ang aking apo. Ma, nakauwi ka na. Nakakuha ka ba ng appointment sa dean? Puno na ang appointment sa Dean. Pwede bang humingi ng appointment sa Dean? Alam mo ba kung nasaan ang Dean? Alam kong mahirap ang maging solo parent. Sasabihin ko na lang sa'yo. Nasa 5 palapag ang direktor, sa VIP room. Nagpapatingin kay Lola Song. Sige, salamat. Aalis na kami. Paalam, Leye. Bye. Tara na, Lele. Dalhin kita ni Mama para magpatingin. Narinig ko, dinala ni Shen Sang-yu yung batang iyon dito para magpagamot. Dahil sa kanya, natanggal ako sa Song Hotel. Hindi rin siya makakatikim ng ginhawa si Shen Sang-yu. VIP room ito. Hindi ka pwedeng pumasok. Pasensya na ho. May sakit ang anak kong babae. Gusto naming makipagkita sa direktor. Pwede ho ba kayong magtanong para sa amin? Abala ang direktor sa pagpapatingin kay Lola Song. Wala siyang oras para sa iyo. Ang sakit ng anak ko, si direktor lang ang makakagamot. Pakiusap, itanong ninyo ho kung pwede. Kung hindi kayo komportable, ayos lang din. Pwede akong maghintay dito hanggang lumabas si direktor. Talagang hindi ko guguluhin si Lola Song. Pakiusap ho. Shen Sang-yu,
Ikaw, isang taong hindi karapat-dapat na makapasok sa VIP room, anong karapatan mong maghintay dito? Ikaw na naman? Hindi ka ba tumingin sa salamin para tingnan ang sarili mo? Ang nakatira dito ay si Lola Song. Siya ang chairman ng Song Group. Anong klase naman ang anak mo para pag-aksayahan ng oras ni Direktor? Anong kinalaman mo? Paano naman walang kinalaman sa akin? Guguluhin mo na si Lola Song. Sasabihin ko sa'yo, Shen Sang-yu, ngayong araw na ito, habang nandito ako, huwag kang mangarap na makita si Direktor. Umalis ka na. Ikaw ang salarin. Anong karapatan mong paalisin ako? Kung hindi dahil sa iyo na ikinulong ang anak ko sa utility room, hindi ko kailangang pumunta rito para hanapin si Direktor para magpagamot. Huwag mong isisi sa akin ang problema. Kasalanan niya iyon dahil siya ang gago. Tamad na akong makipagtalo sa iyo. Sinabi ko na kanina, ngayong araw na ito, habang nandito ako, huwag kang mangarap na makita si Direktor. Kung hindi ko makikita si Direktor ngayon, talagang hindi ako aalis. Shen Sang-yu, bakit ka pa rin nagwawala dito? Ano pang hinihintay ninyo? Sige na, paalisin ninyo siya. Lumayas ka. Kung hindi, magiging maras kami. Din. Nandito kami para magpagamot, hindi para manggulo. Kapag nakita ko na si Direktor, aalis agad ako. Shen Sang-yu, bakit ka pa rin nandito nagpapakulit? Umalis ka na! Mga walang kwenta kayong lahat. Kahit ang aking apo sa tuhod, ay hindi ninyo mahanap. Anong silbi ninyo sa akin? Ay, Lola Song, bago lang bumaba ang blood pressure ninyo, kontrolin ninyo ang emosyon ninyo. Kapag masyadong mataas ang emosyon ninyo, tataas ang risk ng stroke. Yang blood pressure na yan, wala akong pakialam. Kahit ang aking apo sa tuhod, ay hindi ninyo mahanap. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. pagdating ng panahon, Sasamahan ninyo ako pababa. Lola Song. Huwag naman po. Lola, tigilan mo na yan. Magpahinga ka muna. Oo nga, Lola. Bitawan mo ako. hindi mo siya makikita ngayon. Ano yung ingay sa labas? Parang ako'y tinatawag. Titingin lang ako. Ling Yue, dahil sa trabaho noon, hindi kita pinansin. Akala mo mahina ako, ha? Sinong maingay diyan? Ang nakatira dito ay ang chairman ng Song Group. Hindi ba alam niyong kailangan niyang magpahinga? Direktor, ito yung babae. Nanggugulo sa pinto ni Lola Song. Tingnan mo, sinaktan pa ako. Kanina, gusto ko lang siyang paalisin. Direktor, pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. May malubha siyang claustrophobia. Ayon sa doktor, kayo lang ang makakatulong sa kanya. Direktor, Shen Sang-yu, nandito ka pa rin? Nanggugulo. Direktor, ang babaeng ito, wala siyang sinabing totoo. Paalisin na niyo siya para makapagpagaling si Lola Song ng maayos. Direktor, pakiusap, tulungan niyo siya. Napakabata pa ng anak ko. Mahaba pa ang buhay niya. Hindi siya dapat magdusa habang buhay dahil sa sakit na ito. Direktor, Si Boss Song, stable na ang kalagayan. Ito yung bata ang may sakit, di ba? Sumunod ka sa akin. salamat po, Direktor. Sandali. Sigurado ka bang dahil sa dalawang pulubing ito, makakaapekto sa paggamot kay Lola Song? Direktor, huwag mong kalimutan, ang ospital na ito ay pinondohan ng pamilya Song. Ang dapat mong paglingkuran ay si Lola Song. Ikaw? Direktor, si Lola Song, hindi pwedeng maiwan. Kung dahil sa dalawang pulubing ito, naantala ang paggamot kay Lola Song, kaya mo bang panagutan? Mas mabuting paalisin na lang sila. Pero, Shen Sang-yu, hindi mo ba tinitignan ang sarili mo? Kung anong klaseng tao ka? Karapat-dapat ka bang pagamutin ng direktor ang anak mo? Kasalanan din ng anak mo? Mali ang pinanganlan. Sumunod sa'yo, isang pulubing ina. Kayong dalawa, bakit hindi nyo pa inalis ang dalawang pulubing ito? Paalisin nyo sila. Bitawan mo ako. Let go. Bitawan ang nanay ko. Mama. Ang makipag-away sa akin, ito ang kahihinatnan. Bitawan ang nanay ko. Ano ba talaga ang nangyayari sa labas? Jingwen, tingnan mo rin. Siya, Tara. Bitawan mo ako. anong ginagawa ninyo? Kuya Jingwen, Huwag mong saktan ang mommy ko. ah, Mommy, tignan mo. Binigyan kita ng hustisya. Kuya Jingwen, tingnan mo siya. Binasa ako ng tubig. Nandito pa sila, nag-iingay, at nakakaabala sa pahinga ni Grandma Song.
Dapat mong utusan ng mga guard para paalisin sila. Nagsinungaling siya. Ang mommy ko ay para tulungan ako, para magpatingin sa director. Kaya kami napunta rito. Hindi kami. Nag-abala sa pahinga ni Grandma Song. Tumahimik? Shen Sang-yu, kung para magpagamot ang anak mo, huwag mong ipagpaliban ang paggamot. Director, dalhin mo ang anak ni Shen Sang-yu para magpagamot. Sige, Sumunod kayo sa akin. Salamat, Director. Ling Yue. Anong ginagawa mo rito? Kuya Jingwen, para bisitahin ang Grandma Song. Nabalitaan kong may sakit si Grandma. Nagpanik ako. Kaya agad-agad ako pumunta. Maayos ang grandma, hindi mo na kailangang bumisita. Umuwi ka. Fang Chi. Huwag mong papasukin ang Ling Yue. Opo. Kuya Jingwen, Miss Lin, huwag mo akong pahirapan. B. Slin, umuwi ka na. Ay, walang kwenta ka. Napakatagal na. Ang nakalipas. Ah. Ang alam mo lang, ang aking apo ay Shen Lei. Ano pang balita ang nalaman mo? Wala. Kahit isang balita. Wala. Gusto mo bang patayin ako? Ah, ikaw. Grandma, magpapabilis ako ng paghahanap. Huwag kang magpanic. Ingatan mo ang katawan mo. Ayoko. Gusto ko. Gusto ko ang aking apo. Ibalik mo ang aking apo. Gusto ko ang apo. Ibalik mo ang apo ko. Gusto ko ang apo. Grandma, ingatan mo ang katawan mo. Grandma. Shen Lei. Ano? Wala. Uminom ng gamot sa tamang oras. Walang malaking problema. Sa hinaharap, regular na magpa-check up. Ang bata, huwag ilagay sa madilim at sarado na espasyo. Okay. Magbayad ka muna ng bayarin. Siya. Doktor, hindi ko mabayaran ang ganitong halaga ngayon. Maaari bang mag-extend ng ilang araw? Sige. Sa ngalan ni Boss Song, pero dapat kang magmadali. Salamat, Doktor. Mabuti kang tao. Dapat kong magpursige para maghanap ng pera. Lei. 99,999. Bayarin ang gamot na kailangan kong kitain. Magsumikap! Hindi ba si Shen Sang-yu yan? Bakit siya nagtatrabaho dito? Hindi ba siya may problema? Pumunta ka sa ospital para bisitahin ang anak niya. Oy, bakit ngayon lang? Matagal na akong naghihintay. Una, sabihin ko, ngayon, kakain lang tayo, walang ibang usapan. Oy, hoy, bakit hindi dapat pag-usapan ng ibang bagay? Ling Yue, pinatalsik mo sa hotel. Ang mga pamilya natin ay matagal na magkaibigan. Hindi ba pwede mong pag-isipan para maibalik siya? Bigyan mo si Ling Yue ng isang pagkakataon. Kapag nag-usap pa tayo, magtatapos ang pagkakaibigan natin. Sige, hindi mo pagtanggap ay makatwiran. Hindi mo pagtanggap ay makatwiran. Uminom. Ling Yue ay may masamang intensyon. Ingatan ang pamilya mo, huwag maapektuhan. May trabaho pa sa opisina, uuwi na ako. Bakit lagi kang pumupunta sa opisina? Sino ba sa opisina? Bakit gusto mo? Shen Sang-yu, talagang hindi ka nawawala. Narito rin kita. Pero pag-isipan mo, mga mahirap tulad mo, dito lang maghahatid ng plato. Payo ko, mag-resign ka agad. Kapag nalaman ng Song Hotel na nagtatrabaho ka sa labas, siguradong papalisin ka. Sa kabutihan, ang pinatalsik ay ikaw. Shen Sang-yu, kahit wala ako sa Song Hotel, wag mong lokohin ang Jingwen ko. Ang mga mayayaman tulad namin, ang pinakamahalaga ay pagiging magkatapat. Mga mahirap tulad mo, hindi ka bagay sa kanya. Mayaman ka, akala mo bagay ka. Pero binigyan ba ng pansin ng boss? Shen Sang-yu, wag mong sirain ang relasyon namin. Simula ngayon, lumayo ka kay Jingwen. Magpapakasal kami. Kapag nalaman kong lokohin mo siya, papahirapan kita. Ikaw,
Huwag magmalaki. Kailan naging boss mo? HMM. Malapit na siyang maging akin. Maghintay ka. May trabaho pa sa opisina, aalis na ako. Lagi kang pumupunta sa opisina. Sino ba sa opisina? Yingwen. Umalis. Jingwen, hindi ba komportable? Tutulungan kita sa kwarto. Bakit ang pananaw ng boss ay mahina kahit Ling Yuyue ay gusto? Ling Yueyue. Naglagay ka ng gamot sa akin? Jingwen, huwag mo hanapin ang bata. Ako rin makapagbibigay ng bata. Pumunta tayo sa kwarto. Umalis. Kapag hinawakan mo ako ngayon, hindi ko palalampasin ang pamilya Lin. Aray, ito ang sinabi mo. Boss mo? Oy, Boss. Boss. Shen Sang-yu. Boss. Huwag kang mag-asta ng basta-basta. Shen Sang-yu. May karapatan kang tumanggi. Kung ayaw mo, pwede mo akong ihatid sa ospital ngayon. Boss Song, Nakakulong si Lele sa loob. Pakiusap, iligtas mo siya. Umalis ka dyan. Boss, ang kalagayan mo ngayon, baka hindi ka naaabot sa ospital dahil iniligtas niya ang buhay ni Lele. Tutulungan ko na lang siya. Boss, mga hakbang pangkaligtasan. Huwag kang mag-alala tungkol diyan. 10 henerasyon na kaming nag-iisang lahi. Dahil may anak na ako, hindi na ako magbubuntis pa. Huwag kang magtago. Huwag kang mag-alala. Ang mga ginawa ko, pananagutan ko. Boss, hindi ko kailangan ang pananagutan mo. Hindi mo kailangan ang pananagutan ko? Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Tutuparin ko iyan. Ang bayarin sa gamot ni Lele. Si. Bayaran muna natin ang bayarin. Si. Pawan 9,999. Pera ang kailangan ko. Pawan 9,999. May sentimo-sentimo pa. Ito ay 150,000. Mabuti naman, may pambayad na sa gamot ni Lele. Salamat, boss. Ang bait mo, boss. Aalis na muna ako. Boss, kagabi, kayo at si Shen Sang-yu. Ano ang plano mo ngayon? Magpapakasal ka ba sa kanya? Sinabi niya, hindi niya kailangan ng pananagutan ko. Fang Chi. Sa puso niya, hindi ba ako importante kaysa pera? Bakit si Shen Sang-yu? May ibang isip. Huwag na, hindi na importante. Naiinis na ako. Pumunta ka ba sa ospital para tingnan ang anak niya? Kumusta na? Kakagaling ko lang sa ospital. Nasa ospital pa rin ang anak niya. Sabi ng doktor, kailangang obserbahan pa ng 2 araw. Matatag ang blood pressure ni Madam ngayon. Kailangan pa ring mag-ingat sa kalusugan. Direktor, ito ang resulta ng pagsusuri ni Shen Lei ngayon. Ang nanay niya ay tapos nang bayaran ang lahat ng bayarin sa ospital. Sige. Titingnan ko muna. Umalis ka muna. Sino ang sinasabi niya kanina? Shen Lei. Oo, Shen Lei. Bakit? Naku, ang hirap ng buhay ng batang ito. May claustrophobia. Mag-isa lang ang nanay niya ang nagdala sa kanya dito para magpagamot. Pagpapa-ospital at paggamot, mahigit 80,000 pesos ang bayarin. Kakahanap lang ng pera. Ayaw ko. Wala akong apo. Hindi talaga ako iinom ng gamot. Lola, 10 henerasyon na kaming nag-iisang lahi. Hindi ganoon kadali ang magkaanak. Yung babaeng pinakasal sa iyo noon para pagalingin ka, babae iyon, hindi ba? Huwag kang magpakawalang utang na loob. Siya ang nagligtas sa buhay mo. Hanapin mo siya at ibalik mo rito. Magkaanak kayong muli. Hindi ba iyon ang nararapat?
Anak, Lola? naku, ang cute-cute mo. Jingwen. Itong batang ito, noong bata ka pa, kamukhang kamukha mo, Lele din ang pangalan. Baka siya na ang apo sa tuhod na hinahanap-hanap ko. Kanina mo sinabi na na-ospital siya, saan siya ngayon? May record ang ospital. Sandali lang po, titingnan ko. Ginang, ito ang medical record ni Shen Lei. Si Lei ko yan. Si Lei ko yan. Hindi pwede. Kailangan kong pumunta agad para sunduin ang Lei ko. Lola, dahan-dahan lang po. Ingatan ninyo ang katawan. Teka muna. Ibigay mo sa akin ang numero. Tatawagan ko muna siya. Halika, Lele. Kumain ka ng dalandan. Salamat, nanay. Nanay ni Shenlei, ito ang direktor ng ospital. Inihanda ang treatment plan. May ilan pa akong mga dapat tandaan na kailangan kong sabihin sa iyo. Sumama ka sa akin sa labas. Sige, pupunta na ako. Lele, lalabas muna si nanay. Dito ka lang. Huwag kang lalayo, ha? Alam ko na. Mabait? Hanap si nanay. Pero wala si nanay. Kaya hindi makakasagot sa tawag. E di ako na lang ni Lele ang sasagot para sa iyo. Hello, may kailangan ka ba kay nanay? Ikaw ba si Shen Lei? Nasa kwarto ka pa ba? Nasa kwarto ako. Pero sino ka ba? Ako ang iyong lola. Ay, apo ko. Sa wakas, nakita na kita. Sobrang miss na kita ng lola mo. Lola. Sabi ni nanay, wala akong lola. Malamang scammer ka. Hindi ako maloloko mo. Tumigil ka na. Ay, talagang matalino ang aking apo. Tunay ngang lahi ng pamilya, Song. Anak, huwag kang mag-alala. Lola, hindi lang kita hihinga ng pera. Ibibigay ko pa sa'yo ang lahat ng aking pera. Hintayin mo ako, Lola. Pupuntahan kita agad. Bakit ka pupunta? Siyempre para sunduin ka at iuwi. Ikaw lang pala ang mag-isa rito, bunso. Napakaganda naman nito. Ling Yue, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Lele, ayos ka lang ba? Ling Yue, bakit ka pumunta rito sa kwarto namin para manggulo? Hala, baka may nangyayaring masama sa bata. Hindi pwede. Kailangan kong tawagan agad si Jingwen. Hello? Buwisit na bata. Sa oras na kailangan kita, bakit ka nawawala? Hindi na? Ako na lang ang pupunta. Bilis. Bilis. May sakit ako, kaya kailangan ko ang kwartong ito. Ngayon, umalis ka na kasama ng bunso mo. Lumayas kayo. God, Hindi kami binigyan ng doktor ng pahintulot na lumipat ng kwarto. Maliban na lang kung ang doktor mismo ang magsabi sa amin. tigilan mo yan. Ako ang magiging Mrs. Song ako. Ito ay ospital ng pamilya Song. Pinapalayas ko kayo, kaya dapat kayong lumayas. Anong hinihintay ninyo? Huwag nang patagalin pa, itapon nyo na ang kanilang mga gamit. Opo. Marami sila. Ako lang mag-isa. Kasama si Lele. Hindi ako makikipagbakbakan sa kanila. Teka. Ibibigay na lang namin sa'yo. Kami na ang mag-aayos ng gamit namin. Hindi lang basta pag-alis ninyo sa kwartong ito ang gusto ko. Lumayas ka sa Jiangcheng. At huwag ka nang bumalik kailanman. Bakit? Dahil ikaw ay isang babaeng nagbuntis, nang hindi pa kasal, walang hiya ang nangahas na mang-akit sa aking Jingwen. Magpapakasal na kami. Siyempre kailangan kong paalisin ang mga babaeng nangahas na sumampa sa kanyang kama tulad mo. Sinong sumampas sa kanyang kama? Ikaw ang naglagay ng droga sa kanya. Siya mismo ang humila sa akin. Wala akong pakialam sa anumang dahilan mo, Shen Sangyu. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Gamit ang mukha mong ito, inaakit mo ang aking Jingwen hanggang sa ipagtanggol ka niya at nitong munting alaga mo. Kaya dapat kang mawala sa Jiangcheng. Huwag kang magsinungaling. Ayaw mo pang aminin, Shen Sangyu, dahil hinadlangan mo ako ngayon. Kailangan mong mawala sa Jiangcheng. Kung hindi kita palalampasin. Sige. Alice? Tara na, Lele, isuot mo ang sapatos. Hindi grabe na ang pagkaabala ko araw-araw. Ganitong mga walang kwentang bagay pa ang ipapasaloob sa akin. Gamitin nyo ang inyong mga munting utak. Mag-isip-isip kayo. Ikaw ayusin mo ito ngayon din. Bilisan mo. Ano ba naman itong ospital? Ang layo ng private room sa general ward.
Okay, Hayop ka. Bakit hindi ka na lang sumagot sa susunod na taon? Aray, Nakita ko na ang aking apo. ano? Nasa panganib siya ngayon. Pumunta ka agad dito sa ospital. Sinong nangahas na apihin ng anak ko? Pupunta ako dyan. Iyon ang prinsesa ng pamilya Song. Eksakto. Sinong may ganoong kapal ng mukha na gustong mamatay? Totoo, tama. nanay. Hindi ba't sabi ng doktor, kailangan pang ipagpatuloy ang paggamot? Bakit mo lang sinunod ang gusto niya at umalis na tayo? Marami sila. Huwag na tayong magpatalo. Kapag umalis na sila, babalik tayo. Teka, Ling Yoyue, ano na naman ang gusto mo? ang kwartong ito. Ginulo ninyo ng sobra. Paano ako titira? Kailangan mong magbayad. Saan naman nagulo? Malinaw naman na inayos ko na ng maigi. Ito ay pangingikil. Wala akong pakialam. Pwede ring hindi magbayad. Ipaubaya mo sa munting ito na lumuhod at magmano sa akin. Kung hindi, hindi ito matatapos ng basta-basta. Ling Yoyue, napakawalang hiya mo talaga. Ayoko, ayoko. Ayaw mong lumuhod, no? Ang ibig mong sabihin, magbabayad ka na, kayo dalawa, saliksikin ninyo ang katawan niya. Tingnan kung may mahalagang bagay, at ilabas ninyo lahat. Opo. Bitawan mo ako. Bitawan. Huwag ninyong hawakan ang nanay ko. Ikaw, munting daga. Nangahas ka pang sumalpok sa akin? Noon, ginamit mo ang water gun, at binasa mo ako. Ang pangyayaring iyon, ikinahiya ko ng husto. Hindi pa kita sinusumbong tungkol doon. Ngayon, sabay nating pag-usapan ang lahat ng utang mo. Tingnan mo, kung hindi kita papatayin ngayon. Ling Yueyue, Naglalagas pa ang anak ko. Huwag mo siyang hawakan. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Bibigyan na kita. Bitawan mo siya. Ngayon ka palang natuto? Huli na. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa akin ka na lang. Huwag mong saktan ang anak ko. Ling Yuyu, Pwede rin naman yun. Kung ayaw mong siya ang lumuhod, ikaw ang humalili sa kanya at magmano sa akin. Baka sakaling magustuhan ko at palayain ko kayo. nanay, huwag kang luluhod. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Kung ayaw mong lumuhod, hayaan mo na lang ang anak mo. Luluhod ako. Luluhod ako. Huwag, nanay, nanay, huwag kang luluhod. Masamang babae siya, nanay. Nanay, huwag. Shen Sang Yu. Noong inaagaw mo sa akin ng lalaki, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Nararapat lang ito sa'yo. Ling Jueyue, nakaluhod na ako. Pakawalan mo na ang anak ko. Niloloko lang kita kanina. Kahit lumuhod ka at makiusap ng paulit-ulit sa akin, wala akong balak, palayain siya. Huwag! Tumigil ka! Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na saktan ang apo ng aking apo. Ng aking apo. Lola Song, Umalis ka. Lumayas ka. Anak, nasaktan ka ba? Ano pang hinihintay ninyo? Hulihin ninyo ang mga taong ito na nang-api sa apo ng aking apo at arestuhin ninyo. Lola Song, ako si Yue Yue. Ano ba ang ginagawa ninyo? Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ko papayagang saktan ang apo ng aking apo. Ha? Apo sa tuhod? Ang sinasabi ni Lola Song na apo sa tuhod? Si Lele ba? Ano? Ano? Ling Yueyue, pakinggan mo. Siya ang prinsesa ng aming pamilya Song at siya lang ang bata sa pamilya Song. Kung hindi mo siya rerespetuhin, kalaban mo ang buong pamilya Song. Lola Song, nagkakamali po kayo. Hindi po ganoon. Yun kasi, may sakit ako. Gusto ko lang sanang gamitin ang kwartong ito. Kaya ko lang pinaalis sila. Wala naman akong ginawa sa kanya. Sinungaling ka. Kanina, inapi mo ang nanay ko at sinaktan mo pa ako. Huwag kang magsinungaling. Wala akong ginawa. Tumahimik ka. Mangahas ka pang magdahilan? Nakita ko ang lahat. Lola Song! Lola Song! Pakinggan ninyo ako. Hindi po ganoon. Huwag kayong maniwala sa kanila. Wala akong ginawa. Ang totoo. Ay naku, ang totoo. Lola Song! Huwag po kayong magalit sa akin. Kahit man lang dahil. Sa matagal na nating pagkakaibigan, huwag ninyo na po akong pag-initan. Dahil nga sa matagal na nating pagkakaibigan, ngayon ko lang pinapatawad ang buhay mo. Ngayon, formal kitang binabalaan. Mula ngayon, huwag mong gagalawin ang mag-ina. At huwag ka nang magpakita sa bahay ng pamilya Song. Naiintindihan mo ba? Huwag po, Lola Song! Lola Song, wag po. Hindi po ganoon. Nagkakamali po kayo. Huwag kayong maniwala sa kanila. Lola Song, pakinggan ninyo ako. Umalis ka. Lola Song, please. Lola Song, pakinggan ninyo ako. Hindi po ganoon. Ay, apo sa tuhod ko. Halika. Yakapin ka ng iyong lola.
Kayo po ba? Talagang lola ni Lele? Siyempre naman, nakalimutan mo na ba ako? Noon, ako pa ang nag-utos na ikaw ang maging bride for luck. Sino po ang apo ninyo? Nakalimutan mo na ba ako? Noon, ako pa ang nag-utos na ikaw ang maging bride for luck. Sino ang apo mo? Ang higpit mo namang magbantay. Ang apo ko ay isang vegetable. Nasa lumang bahay ng pamilya Song. Noong unang beses tayong magkita, Sa madaling salita, gumising na ang apo ko. Papunta na siya rito para makilala kayo. Ang pamilya natin, magkakasama-sama na. paano ninyo nalaman na si Lele, ang apo, sa tuhod ninyo? Noon sa ospital, nakita kita. Nakita ko siya. At kamukhang kamukha ng apo ko noong bata siya. Kaya naisip ko, siguradong anak siya ng pamilya namin. Kaya nagpa-DNA test ako. Akala ko ba? At talagang anak pala siya ng pamilya namin. Tingnan mo. Lele, siya talaga ang lola sa tuhod mo. Ay, apo ko. Namimiss na kitang mabuti ng iyong lola. Nitong mga araw na hindi kita nakikita, ayaw kumain ng pagkain at hindi rin makatulog ng maayos. Ngayon, ang iyong lola ay napakasaya nang makita ka. Ganito na lang, sumama ka na kay lola, ha? Ang iyong lola ay bibili ng napakaraming regalo para sa iyo. Ano ang gusto mo? Ano ang nais mo? Sabihin mo kay lola. Bibilhin ko lahat para sa iyo. Ayos lang ba? Pwede bang sumama ang nanay ko? Siyempre naman. Ikaw si Shen Sangyu, tama ba? Sumama ka na rin kasama ng bata at sa amin. Umuwi na tayo sa Song family. Parang hindi naman tama ito. Ah, naiintindihan ko. Sa tingin mo dahil hindi pa kayo kasal, ay hindi angkop na manirahan kasama namin. Tama ba? Ayos lang. Ilalagay kita sa isa pang bahay sa labas ng lungsod para maayos kang manirahan. At saka na nating pag-usapan ang iba pang bagay. Si Ling Yuyuyu ay napakabaliw. Ngayon, maging sa ospital o sa bahay ay hindi ligtas. Makinig muna tayo kay Lola Song. Maraming salamat po sa inyo. Saglit lang, may tatawagan ako. Hello, Lola. Hayop ka. Ang apo kong babae ay inilagay ko sa isang bahay sa labas ng lungsod. Una, ayusin muna natin ang mag-ina. Dumating ka na rito agad. Bakit sa bahay sa labas ng lungsod? Hindi mo ba sila isasama sa lumang tahanan? Nandito ang nanay ng bata. Napakaliit pa ng bata. Paano siya makakalayo? Sige, pupunta ako sa bahay sa labas ng lungsod para hintayin kayo. Napakaliit pa ng bata. Paano siya makakalayo? Sige, pupunta ako sa bahay sa labas ng lungsod para hintayin kayo. Oh, siya nga pala, Lola. Hindi tayo ordinaryong pamilya. Para maiwasang maging isang gold digger siya, huwag mo muna sabihin kung sino ako sa kanya. Ay, alam ko na. Wala ba akong pag-iingat sa bagay na ito? Tara na. HMM. Bosong, pinagbawalan ninyo si Lola na ibunyag ang inyong pagkatao. Hindi kaya natatakot kayo na ang nanay ng prinsesa ay isang gold digger? Sa tingin ko, nasa mahirap na sitwasyon kayo. Sa isang banda, ang nanay ng prinsesa, sa kabilang banda, si Shen Sangyu. Nalilito kayo kung sino ang pipiliin, tama ba? Tumahimik ka nga. Ayaw mo na ng bonus? Hello? Boss Song, ngayon, biglang nagdagdag ang hotel ng ilang mesa. Kulang na kami sa tauhan. Ano ang gagawin natin? Tawagin muna ang mga empleyadong nagbabakasyon. Babawian na lang natin sila ng pahinga sa ibang araw. Sige, sabihin ko agad sa kanila. Kumusta, aking prinsesa? Tingnan mo, nakarating na tayo sa bahay. Wow, itong bahay. Ang laki at ang ganda-ganda. Dito ka natitira mula ngayon. Talaga, kung ganun, ako at si Mama, hindi na kami palaipat-lipat ng tirahan. Hindi na kami hahanap ng murang upahan. Ikaw ang tanging prinsesa ng pamilya natin. At sa hinaharap, ikaw ang magiging tanging tagapagmana. Itong bahay na ito, ang kumpanya. Lahat ng ito ay sa iyo. Ang saya-saya. Halika, ipapasyal kita ni Lola sa loob. Hello? Hello. Umuwi ka na agad. Kulang na ang mga tao.
Sige, sige. Uuwi na ako agad. Anong nangyari? Lola, kailangan ng hotel namin ng dagdag na tauhan. Kailangan kong bumalik para tumulong. Si Lele, pakiusap. Baka pwede mong bantayan. Ingat ka sa biyahe. Ako na ang bahala kay Lele. Salamat po, Lola. Lele, makinig kang mabuti kay Lola. Opo, sige po. Ma, mag-ingat ka. Polem. Tingnan mo, maganda ba ito? Ang ganda talaga. Lola, Bakit ngayon ka lang umuwi? traffic sa daan. Halika, kilalanin mo ang anak mo. Ikaw ba ang tatay ko? Oo, ako nga ang tatay mo. Ikaw pala ang tatay ko. Bakit noon? Hindi mo kami pinansin ni Mama. Kasalanan ko noon. Mula ngayon, hindi na ako. Lalayo sa inyo. Nasaan ang nanay mo? Parang bumalik sa kumpanya si Mama. Yung hotel, kung saan nagtatrabaho ang nanay niya. Napakawalang konsiderasyon. Kulang ang tao sa gabi. Dapat bawasan ang mga bisita. Bakit kailangan pang tawagin pabalik? Yung may-ari ng hotel na yon, ay hindi makatao. May ubo ka? Umalis ka diyan. Lumayo ka sa aking apo. Kakakalabas lang niya sa ospital. Baka mahawa mo pa siya. Lola, bahing lang yon. Grabe ka naman. Teka. Hindi yan ang importante. Ang tanong ko sa iyo ngayon ay napakasimple. Kailan ka magpapakasal sa nanay niya? Lola, ang pag-aasawa ay isang malaking bagay sa buhay. Huwag nating madaliin. Bigyan mo muna ako ng kaunting panahon para pag-isipan ito. Kailangan mo pang pag-isipan yan? Ha? Tingnan mo, Song Jingwen. Ito ang anak mo. Kung hindi sa nanay niya, kanino ka pa magpapakasal? Ha? Hey, yang batang yan. Baka naman, ayaw mong panagutan ang responsibilidad sa kanya? Hindi po, Lola. Huwag kang mag-alala, tiyak na pananagutan ko ang responsibilidad. Pero hindi naman sinabi na ang pananagutan ay pagpapakasal lang, ang tanging paraan. Hindi ka magpapakasal? Sinasabi mo ba ang mga salita ng tao, kahit ang mama ng anak, ayaw mong panagutan? Talaga, hindi ka tao. Umalis kayong lahat! Umalis! Lola, pakinggan mo ako. Umalis! Pakinggan mo ang paliwanag ko. Pag-isipan mo ito, bago mo muling makita ang lelo, umalis kayong lahat ngayon. Lola, Umalis. Kapag tumanda ang lola, lalong nagiging mainitin ang ulo. Hindi ba? Ganoon ang mga matatanda. Lelo. Anak ko ba siya? Ang pangalan ay Lelo. boss. Naaalala ko, ang anak ni Shen Sang-yu, parang Lelo rin ang pangalan. Baka si Shen Sang-yu ay ang mama ng Little Princess. Ay, hindi. Akala mo ba short drama? Nakita ko ang anak ni Assistant Shen, kahit hindi ko masyadong nakita. Pero mukhang hindi talaga magkamukha. Ayos lang. Bakit parang wala lang sa kanya? Baka ang nangyari noong gabi, hindi niya binibigyan ng kahalagahan? Tapos na rin. Sang-yu, kagabi. Talagang hindi maganda. Talagang kulang kami sa tao. Kaya napilitan kang magbakasyon at bumalik. Wala lang. President Song. Magtrabaho ka muna. Siya? Boss, may kailangan po? Huwag kang magdala ng plato muna. Pumunta sa lobby para mag-order ng pagkain para sa mga customer. Si Po. Shen Sang-yu. Boss mo siya. Hindi dahil sa nangyari noong gabi. Nagkaroon ng ibang ideya. Huwag kang mag-asa. Hello, Supervisor Ling. President Song ay walang espesyal na pagsasaalang-alang sa Shen Sang-yu.
Mukhang ang Jingwen. Talagang hindi interesado sa babae. Hindi ko alintana ang paraan mo. Paalisin mo ang Shen Sang-yu sa Song Hotel. Bibigyan kita ng 50,000. Gagampanan ko ang trabaho. Huwag mag-alala, Supervisor Ling. Bakit nandito pa? Bakit hindi ka pa pumunta? Pupunta ako ngayon. Bakit kulang ng 2 pahina? Bakit napakaingat mo? Ang trabaho na ipinagawa sa iyo ni President Song, nagkaroon ng pagkakamali. Buti na lang nalaman ng maaga kung makikita ng mga customer. Hindi maganda ang resulta. Iyon nga, President Song. Kanina lang nakita ko. Patuloy siyang naglalaro ng cellphone sa mga bagay sa trabaho. Walang interes. 1 buwan lang siya sa trabaho. Nagpapalusot. Ang ganitong serbidor, hindi dapat tanggapin. Sino ang nagsabi na nagkamali ako? Nagdala ako ng maraming ekstrang kopya. Hindi makakaapekto sa serbisyo sa mga guest. Yung mga kopya na may mali, ako mismo ang magpapaliwanag sa hotel. Okay, magtrabaho na kayo. Aalis na ako. Ang lalaking ito, tinawag ako sa lobby para magtrabaho. Dahil nahihiya siya sa nangyari nung gabing iyon, hindi siya makatingin sa akin. Sir, sa kalagayan ngayon, baka hindi na makapunta sa ospital. Dahil tinulungan niya ang buhay ni Lele. Tutulungan ko siya ngayon. Sir, mga safety measures. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya ko, 10 henerasyon, isa lang ang anak. Dahil may anak na ako, hindi na ako magkakaroon ulit. Mas mabuti na lumayo ako sa kanya. Sandali. 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 President Song. Malapit na mahuli. Pasok ka. Hindi na. Malapit na ring dumating doon. Pasok. Talagang hindi na. Gusto mo pang ulitin ko? Pasok? Talagang hindi na. Gusto mo pang ulitin ko? Okay. Fangshi, sabi mo naghihintay ka sa first floor? Sino ang hinihintay ko? Sabi mo may gagawin sa first floor. Pupunta ka mamaya. Hindi, wala ako. Oo nga. Muntik ko na makalimutan. Salamat sa reminder mo, President Song. Sir, nitong mga nakaraang araw, napaka-unstable ng mood. Buti na lang mabilis ako umalis. Muntik na ako masagasaan. President Song, narito na ako. Hoy, ingat. Nitong mga araw, baka sumakit ang tiyan ko. Palagi akong gustong sumuka. Pupunta ako sa ospital para magpatingin. Shen Sang-yu. Sa tingin mo, nakakasuka ako? Kapag nakikita mo ako, gustong sumuka? Siyempre hindi. Ikaw. President Song, napakagaling ng trabaho mo. Napakaganda rin ng katawan mo. Hindi ko alam kung gaano karaming babae ang pangarap mo. Talaga, lahat ay gusto ng magandang salita, kahit ang boss ay hindi rin. President Song, huwag kang mag-alala. Ang nangyari nung gabing iyon, talagang hindi ko sasabihin sa iba. Naway ang President Song magtagumpay sa trabaho.
Maraming anak at kasaganaan, isang pagbubuntis, 3 sanggol. Hoy, ikaw! Mga twins! Mga twins. Sa ganitong sahod ko, mahirap na buhayin ang isang lele, tapos 2 pa. Paano ko kayang buhayin? Ang bagay na ito, dapat ko bang sabihin sa boss? Dahil siya ang magiging tatay. Huwag kang magtago. Huwag kang mag-alala. Ang mga ginawa ko, pananagutan ko. Sir, hindi ko kailangan ng pananagutan mo. Hindi kailangan ng pananagutan ko? Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Talagang tutugunan ko. Sina, magpa-reimburse muna ako. Pasok. Sir, kailangan mong pirmahan ang reimbursement form. Sir, gusto mo ng maraming anak sa bahay? Bakit niya ito tinatanong? Baka gusto niyang magkaanak para sa akin? Pero ang pamilya ko, ilang henerasyon, isa lang ang anak. Hindi na posible magkaroon ng anak. Masyadong maingay ang maraming anak. Sa tingin ko, isa lang ay sapat. Bastos na lalaki. Sino ang nagalit sa kanya? Gago, hindi ko inakala na ang boss ay bastos na lalaki. Ipasa mo ang mga ito sa mga guest mamaya. Bakit hindi ka pa pumunta? Alam na. Ipasa mo ang mga ito sa mga guest mamaya. Bakit hindi ka pa pumunta? Alam na? Hello, ito ang menu ng hotel namin. Salamat. Pakitingnan po ninyo. Kumusta po? Salamat po. Ano ba naman ang nangyari sa hotel ninyo? May ganoong bagay na nakasama sa menu. Pasensya na po. Pasensya na po. Shen Sangyu, buntis ka. Akala ko ba wala kang boyfriend? Nako, nakasama ko pala ang pregnancy test result sa menu. Nagkamali ka ba ng ganitong napakasimpleng bagay? Pagdating ni General Manager Song, ipapakita ko ito sa kanya. Siyempre, tatanggalin ka niya. Shen Sangyu, ano ba ang nangyari? Kahit ang pagbibigay lang ng menu, nagkakamali ka pa? Seryoso ka ba talaga sa iyong trabaho? Ang katulad mo, gusto pang maging waiter? Nakakatawa talaga. Paumanhin po. Kasalanan ko po ito sa trabaho. Hindi ko sinasadyang nakasama ang pregnancy test result. Hindi na mauulit. Ayos lang, ayos lang. Paumanhin po. Paumanhin po. Anong silbi ng paghingi ng paumanhin? Alam mo ba na ang ginawa mo ay nakakasira sa imahe ng kumpanya natin? Susunod na pagkakataon pa? Umuwi ka na lang ng maaga. Ang nangyaring ito, ihaharap ko kay General Manager Song ang aking pagsusuri. Ipapaliwanag ko rin ng maayos sa kanya. Kung may susunod na pagkakataon man o wala, hindi ikaw ang masusunod. Pagsusuri pa? Huwag mo nang sayangin ang oras ni General Manager Song. Umuwi ka na lang. Pagsusuri pa? Huwag mo nang sayangin ang oras ni General Manager Song. Umuwi ka na lang. Hindi naman ito malaking bagay. At wala namang reklamo ang bisita. Gusto nyo nang paalisin siya. Bakit? Hindi malaking bagay? Ang mga waiter sa hotel natin, mataas ang kalidad. Sino ang kasing katulad niya ng kalokohan? Nakakahiya pang manatili sa kumpanya ang ganitong klaseng tao. Umuwi ka na lang ng maaga at mag-anak. Totoo namang may pagkakamali ako sa trabaho. Pero hindi ito dahilan para atakihin ninyo ako ng personal. Walang kinalaman ng personal kong buhay sa trabaho. Wala kayong karapatan na husgahan ako. Ang kapal naman ng mukha ng taong ito. Hindi maayos ang personal niyang buhay. Buntis, nang hindi alam kung kaninong lalaki ang anak. Nakakahiya pang manatili sa kumpanya. Tama, sino nga ba ang tunay na ama ng bata? Baka hindi mo alam kung sino ang tunay na ama ng bata? Sa tingin ko, malamang
Hindi pareho ang ama ng panganay niyang anak. Shen Sang-yu, ang taong tulad mo na magulo ang personal na buhay, na mahilig makipagkalikutan, baka may kung anong sakit ka. Natatakot kami na mahawa kami. Ikaw? Ang ayaw na ayaw ni General Manager Song ay ang mga taong magulo ang personal na buhay. Pagdating niya, talagang tatanggalin ka. Ano ang nangyari? General Manager Song. May problema si Shen Sang-yu sa trabaho. Pinagsasabihan namin siya. Nagmamatigas pa siya rito. Kayong mga mapang api. Hindi naman ito malaking problema. Paano naman hindi malaki? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano diyan. Ano ba talaga ang nangyari? Ang pagbubuntis ko, hindi dapat niya malaman. Noong ibinigay ko ang menu sa bisita, hindi ko sinasadyang nakasama ang personal kong impormasyon. Hindi naman ito malaking bagay. Kailangan ba ninyong mag-ingay ng ganyan? Assistant Fang, para lang naman sa kapakanan ng kumpanya. Kahit ang pagbibigay lang ng menu, hindi niya magawa ng maayos. Buti na lang isang bisita lang ang nabigyan. Kung hindi, kung nakita pa ng ibang bisita, sisira sa imahe ng kumpanya. Ahem, tama. Buti na lang, Isang bisita lang ang nakakita. Kung nakita pa ng iba, baka isipin na ang hotel natin ay hindi malinis na lugar. Ang mga taong ganyan na walang disiplina sa personal na buhay, dapat talaga tanggalin. Tumahimik kayo. Kailan ba naging desisyon ninyo ang hotel? Mag-ingat kayo sa susunod. Huwag na kayong magkakamali ulit. Sir, Sir Song, Shen Sang-yu, hindi lang sa trabaho may problema, pati sa personal na buhay ay hindi maayos. Ang bagay na maling na ilagay niya kanina ay pregnancy test result niya. hindi. Pregnancy test result? Ito mismo. Buntis ka? Sir Song, narito na ako. Hoy, ingat! Yun pala ang dahilan ng pagsusuka mo. Yun pala ang dahilan ng pagsusuka mo. Sir Song, ang mga taong ganyan na walang disiplina sa personal na buhay, dapat tanggalin, diba? Oo nga, ilang araw lang nagtrabaho, buntis na. Ang mga taong ganyan, walang hiya, dapat tanggalin. Kung hindi, lahat ng mga waiter na papasok sa hotel ay gagaya sa kanya. Ang hotel natin? Magiging ano? Hindi pwedeng tanggalin ng company ang mga buntis. Mag-transfer siya. Narinig ko kulang ng tao sa kitchen. Tamang-tama, magtrabaho ka doon. Ang trabaho sa kitchen ay mahirap at marumi. Bakit mo ipapadala ang Sang-yu doon? Buntis siya ngayon. Bagay siya doon. Ang mga taong ganyan na walang disiplina, dapat gumawa ng mga mahirap at maruming trabaho. Ang anak noon ay nabuntis ng hindi kasal. Ngayon, twins pa. Twins? Hindi alam kung sino ang tatay. Kapag ipinanganak, dadala pa sa hotel at gagamit ng restroom natin? Sir Song, ang mga taong ganyan na walang disiplina sa personal na buhay, hindi kami gusto maging kasama niya. Kung kayong lahat ayaw kay Shen Sang-yu bilang kasama, talagang dapat tanggalin. Narinig mo, Shen Sang-yu? Tanggal ka na. Umalis ka na. Ang mga taong tinanggal ko ay kayong lahat. Sir Song, ang nagkamali ay Shen Sang-yu, di ba? Hindi ba talaga ninyo alam na pinalitan ninyo ang menu ni Shen Sang-yu at naglagay ng ibang bagay sa menu? Akala ninyo walang nakakita. Fangji, Sir, mga guard, dalhin ninyo? Sir Song, nagkamali ako. Nagkamali kami. Sir Song, nagkamali ako. Sir Song. Sir Song, Ang dalawang yan, sariling sikap ang pagkamatay. magtrabaho ka muna. salamat. Shen Sang-yu, sumunod ka sa akin. Magtrabaho ka muna. Salamat. Shen Sang-yu, sumunod ka sa akin. Sang-yu. Okay lang. Sige. Shen Sang-yu, wala kang sasabihin sa akin?
Sa pagkakataong ito, talagang nagkamali ako. Naibigay ko ang pregnancy test results sa guest. Mag-iingat ako sa susunod. Hindi yan ang sinasabi ko. Kung sa tingin mo hindi talaga matanggap ang sitwasyon, mag-file ako ng resignation sa HR. 4 weeks pregnant. Akin ang anak? Siyempre. Nagdududa ka sa akin? Akala mo rin ba ako ay babae na walang disiplina? Hindi. Wala akong sinasabi. Ang 2 anak, ano ang gagawin mo? Bigyan mo ako ng 4,000. Ano gagawin mo? Magpa-abort? Lele, siya talaga ang iyong lola sa tuhod. Ay, ang bunso kong apo. Namimiss na kita ng sobra, Lola. Sa mga araw na hindi kita nakikita, hindi ako makakain ng maayos at hindi rin makatulog. Ngayon, ang lola mo ay napakasaya na nakita ka. Ganito na lang. Sumama ka na sa lola mo, okay? Lola, bibili ako ng maraming regalo para sa'yo. Ano ang gusto mo? Ano ang hinahangad mo? Sabihin mo sa lola. Bibilhin ko lahat yan para sa'yo, apo, okay? Pwede bang sumama ang nanay ko? Siyempre naman. Ikaw si Shen Sangyu, tama? Sumama ka na rin kasama ng bata at sa amin pabalik sa Song family. Parang hindi naman tama yon. Ah, naiintindihan ko. Iniisip mo na hindi pa kayo kasal, kaya hindi tama na tumira ka agad sa amin. May pag-aalinlangan ka. Okay lang. Ilalagay kita sa isa pang bahay sa labas ng lungsod para maayos kang manirahan. Tapos, aayusin natin ang iba pang bagay. Ganyan kabaliw si Ling Yuyue. Ngayon, maging sa ospital man o sa bahay, hindi ligtas. Makinig na lang muna tayo kay Lola Song. Maraming salamat po. Saglit, may tatawag. Hello, Lola? Hayop ka. Ang apo kong babae, inilagay ko sa isang bahay sa labas ng lungsod. Maayos muna nating patirahin ang mag-ina. Dumating ka na agad. Bakit sa bahay sa labas ng lungsod? Hindi mo sila isasama sa lumang bahay? Nandito ang nanay ng bata. Napakaliit pa ng bata. Paano siya mahihiwalay? Sige, pupunta ako sa bahay sa labas ng lungsod at maghihintay. Napakaliit pa ng bata. Paano siya mahihiwalay? Sige, pupunta ako sa bahay sa labas ng lungsod at maghihintay. Oh, siya nga pala, Lola. Hindi tayo ordinaryong pamilya. Para maiwasang maging gold digger siya, huwag mo muna sabihin kung sino ako sa kanya. Oh, alam ko na. Wala ba akong discretion sa bagay na to? Tara na. Boss Song, hindi mo pinapayagan si Lola na ibunyag ang tunay mong pagkatao? Hindi kaya natatakot ka na baka ang nanay ng prinsesa ay isang gold digger? Sa tingin ko, nasa pagitan ka ng 2 mahirap na sitwasyon. Sa isang banda, ang nanay ng prinsesa. Sa kabilang banda, si Shen Sangyu. Nalilito ka kung sino ang pipiliin, di ba? Tumahimik ka nga. Ayaw mo na ng bonus? Hello? Boss Song, biglaan kaming nagdagdag ng ilang mesa sa hotel ngayon. Kulang na kami sa tauhan. Ano ang gagawin? Kunin muna ang mga empleyadong nasa bakasyon. Babawian na lang natin sila ng bakasyon sa susunod. Sige, sabihan ko na sila. Hello, aking prinsesa. Tingnan mo, nakarating na tayo sa bahay. Wow, itong bahay na ito. Ang laki at ang ganda. Dito na ang magiging bahay mo sa hinaharap. Talaga. Kaya ako at si Mama, hindi na kailangang lumipat-lipat ng bahay. Hindi na kailangang humanap ng murang tirahan. Ikaw ang tanging prinsesa ng pamilya natin. Sa hinaharap naman, ikaw ang magiging tanging tagapagmana. Ang bahay na ito, ang kumpanya, lahat ng ito ay magiging sa iyo. Ang galing. Halika, ipapasyal kita ni Lola sa loob. Hello. Hello? Bumalik ka na. Kulang na ang mga tauhan. Sige. Babalik na ako agad. Ano ang nangyari? Ginang, kailangan ng tulong sa hotel namin. Kailangan kong bumalik para tumulong. Si Lele ay ipagkakatiwala ko muna sa inyo. Pakialagaan muna siya. Mag-ingat ka sa biyahe. Aalagaan ko si Lele. Salamat po, Ginang. Lele, makinig kang mabuti kay Lola. Opo. Mag-ingat ka, Mama. Polem.
Tingnan mo, maganda ba ito? Ang ganda talaga. Lola, Bakit ngayon ka lang nakauwi? traffic sa daan. Halika, makilala mo ang anak mo. Ikaw ba ang tatay ko? Oo, ako ang tatay mo. Ikaw pala ang tatay ko. Bakit dati? Ayaw mo sa amin ni mama. Kasalanan ko ang lahat noon. Sa hinaharap, hindi na ako. Lalayo sa inyo. Nasaan ang nanay mo? Parang bumalik sa kumpanya ang nanay ko. Yung hotel, kung saan nagtatrabaho ang nanay niya. Napaka-insensitibo, kulang ng tauhan sa gabi. Bawasan mo na lang ang mga bisita. Bakit kailangan pang tawagin pabalik? Ang amo niya ay hindi makatao. May ubo ka? Umalis ka diyan. Lumayo ka sa aking apo. Kakagaling lang niya sa ospital. Baka mahawa mo siya. Lola, bahing lang naman. Grabe ka naman. Teka. Hindi yan ang mahalaga. Ang tanong ko sa iyo ngayon ay ang pinakasimpleng bagay. Kailan mo papakasalan ng nanay niya? Lola, ang pag-aasawa ay isang malaking bagay sa buhay. Huwag nating madaliin. Bigyan mo muna ako ng oras para pag-isipan ito. Kailangan mo pa bang pag-isipan yan? Ha? Song Jingwen, tingnan mo. Ito ang anak mo. Kung hindi mo pakakasalan ng nanay niya, sino pa? Ha? Hayop ka. Baka naman, ayaw mong panagutan ang responsibilidad sa kanya. Hindi, Lola, hindi. Huwag kang mag-alala. Siyempre pananagutan ko yan. Pero hindi naman ibig sabihin na ang pagpanagot ng responsibilidad ay pagpapakasal lang ang paraan. Hindi ka magpapakasal? Anong sinasabi mo? Tao ka ba? Ni hindi mo kayang panagutan ang nanay ng iyong anak. Talagang hayop ka. Lumabas kayong lahat. Layas, layas, Lola, makinig ka muna. layas. Makinig ka sa paliwanag ko. Pag naisip mo na ng maayos, saka ka bumalik para makita si Lele. Ngayon, lumabas na kayong lahat. Ginang, Layas. Lola, habang tumatanda, lalong sumasama ang ugali, hindi ba? ganoon talaga ang matatanda. Lele. Anak ko ba siya? Lele, ang pangalan? Boss, naalala ko, ang anak ni Shen Sang-yu ay Lele din ang pangalan. Baka si Shen Sang-yu nga, ang nanay ng ating little princess. Ay, hindi. Akala mo ba nasa short drama tayo? Nakita ko na ang anak ni Assistant Shen. Kahit hindi ko masyadong nakita ng malinaw, pero hindi naman talaga sila magkamukha. Mabuti naman. Bakit parang wala lang sa kanya? Baka naman yung nangyari nung gabing yon ay wala lang talaga sa kanya? Sa wakas, tapos na. Sangyu, kagabi. Sobrang pasensya na. Talagang kulang na kulang tayo sa tao. Kaya napilitan ka pang mag-leave at pumunta rito. Ayos lang. Presidente Song, Mauna ka na. Boss, may kailangan po ba? Huwag ka muna magdala ng plato. Pumunta ka sa dining hall at tumulong sa pag-order ng mga bisita. Si po. Shen Sang-yu, boss mo siya. Hindi naman dahil sa nangyari nung gabing yon, ay magkakaroon na siya ng ibang iniisip. Huwag kang mag-aksaya ng pag-asa. Hoy, Supervisor Ling, wala namang espesyal na trato si Presidente Song kay Shen Sang-yu. Mukhang si Kuya Jingwen ay hindi talaga type ang babaeng to. Bahala ka kung anong paraan ang gagamitin mo, paalisin mo si Shen Sang-yu sa Song Hotel. Bibigyan kita ng 50,000. Sisiguraduhin kong matatapos ko ang trabaho. Huwag kang mag-alala, Supervisor Ling.
Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka pa pumunta? Pupunta na po ako. Bakit kulang ng 2 pahina? Ang careless mo naman. Ang trabahong ipinagkatiwala sa'yo ni Presidente Song, nagkakamali ka pa. Ha? Buti na lang at agad nating nakita. Kung hindi at nakita ng mga bisita, hindi natin alam ang mangyayari. Oo nga, Presidente Song. Kanina pa kita nakikita. Nagsiselfone ka lang ng nagsiselfone. Pagdating sa trabaho, wala kang pakialam. 1 buwan pa lang siya, nagtatamad-tamaran na. Ang ganyang empleyado, hindi natin kailangan. Sinong nagsabing nagkamali ako? Nagdala ako ng maraming ekstrang kopya. Hindi makakaapekto sa serbisyo sa mga customer. Ang mga nagkamali, ako mismo ang magpapaliwanag sa hotel. Okay, magtrabaho na kayo. Aalis na ako. Ang lalaking ito, tinawag ako sa lobby para magtrabaho. Dahil nahihiya siya sa nangyari noong gabi. Hindi siya makatingin sa akin, sir. Sa sitwasyon ngayon, baka hindi na makapunta sa ospital dahil siya ang nagligtas ng buhay ni Lele. Tutulungan ko siya ngayon. Sir, mga safety measures. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang pamilya ko, 10 henerasyon, 1 anak lang. Dahil may anak na ako, hindi na ako magkakaroon pa ng anak. Mas mabuti na lang malayo ako sa kanya. Hoy, sandali! Sandali. President Song, Malalait na tayo. Pasok ka na. hindi na, okay lang. Malapit na ring dumating doon. Pasok. Talagang hindi na, okay lang. Gusto mo pang ulitin ko sa 2 beses? Pasok. Talagang hindi na, okay lang. Gusto mo pang ulitin ko sa 3 beses? Si, Fangchi, hindi mo ba sinabi na naghihintay ka sa first floor? Sino ang hinihintay ko? Sinabi mo may gagawin sa first floor at pupunta ka mamaya. Hindi, wala ako. Oo nga. Muntik ko na makalimutan. Salamat sa paalala mo, President Song. Sir, nitong mga nakaraang araw, napaka-unstable ng mood niya. Buti na lang nakalabas ako agad. Muntik na ako masagasaan. President Song, narito na ako. Hoy, ingat. Nitong mga araw baka sumakit ang tiyan ko. Palagi akong gustong sumuka. Mas mabuti na pumunta ako sa ospital. Shen Sang-yu. Sa tingin mo, nakakasuka ako? Pag nakikita mo ako, gustong sumuka? Siyempre hindi. Ikaw. President Song, magaling kayo sa trabaho. Maganda rin ang katawan nyo. Hindi ko alam kung gaano karaming babae ang pangarap kayo. Talaga, lahat gustong marinig ng magagandang salita, kahit ang mga boss hindi iba. President Song, huwag kang mag-alala. Ang nangyari noong gabi, talagang hindi ko sasabihin sa iba. Naway kayo, President Song, magtagumpay sa trabaho. Maraming anak, maraming biyaya, 1 pagbubuntis, 3 sanggol. Hoy, ikaw! Mga twins! Mga twins? Sa ganito kong sahod, mahirap na buhayin ang isang lele.
Tapos dadating pa ang dalawa. Paano ko kayang buhayin? Ang bagay na ito, dapat ko bang sabihin sa sir? Dahil siya ang magiging ama. Huwag kang magtago. Huwag kang mag-alala. Ang mga ginawa ko, pananagutan ko. Sir, hindi ko kailangan ng pananagutan mo. Hindi mo kailangan ng pananagutan ko? Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Tutuparin ko ang gusto mo. Sige na. Mag-claim na lang ako ng reimbursement. Pasok. Sir, kailangan mong pirmahan ang reimbursement form. Sir, gusto mo ba ng maraming anak sa bahay? Bakit niya itinanong iyon? Gusto ba niyang magkaanak para sa akin? Pero ang pamilya ko, ilang henerasyon, isang anak lang. Hindi na posible magkaroon ng anak. Masyadong maingay ang maraming anak. Sa tingin ko, isa lang sapat. Walang kwentang lalaki. Sino ang nagalitan niya? Bastos, hindi ko inakala na ang sir ay walang kwentang lalaki. Ipasa mo ito sa mga customer mamaya. Bakit hindi ka pa nagmamadali? Alam na, Ipasa mo ito sa mga customer mamaya. Bakit hindi ka pa nagmamadali? alam na. Hello? Ito ang menu ng hotel namin. Salamat. Tingnan po ninyo. Kumusta? Salamat. Ano ba naman tong hotel ninyo? May nakasamang ganito sa menu. Pasensya na po. Pasensya na. Shen Sang-yu, buntis ka. Wala ka namang boyfriend, di ba? Naku, naihagis ko ang resulta ng pregnancy test sa menu. Nagkamali ka pa sa simpleng bagay na yan. Pagdating ni Boss Song, ipapakita ko ito sa kanya. Siguradong tatanggalin ka niya. Shen Sang-yu, ano ba nangyari? Kahit pagbibigay lang ng menu, nagkakamali ka? Seryoso ka ba sa trabaho mo? Katulad mo, gusto pang maging server? Nakakatawa talaga. Pasensya na. Nagkamali ako sa trabaho ko ngayon. Hindi ko sinasadyang maihagis yung resulta ng pregnancy test. Hindi na mauulit. Ayos lang yan. Pasensya na po. Pasensya na. Anong silbi ng pagsusorry? Alam mo ba na ang ginawa mo ay nakakasira sa imahe ng kumpanya? Susunod na pagkakataon pa? Umuwi ka na lang ng maaga. Tungkol sa nangyari, magpapaliwanag ako kay Boss Song. Ipapaliwanag ko rin sa kanya ng maayos. Kung magkakaroon pa ng susunod, hindi ikaw ang masusunod. Magpapaliwanag pa? Huwag mo nang sayangin ang oras ni Boss Song. Umuwi ka na. Magpapaliwanag pa? Huwag mo nang sayangin ang oras ni Boss Song. Umuwi ka na. Hindi naman ganon kalaki ang problema at wala namang reklamo ang bisita. Gusto nyo nang paalisin siya. Bakit? Hindi malaking problema yon. Mataas ang kalidad ng mga server sa hotel natin. Sino bang kasing kalokohan niya? Nakakahiya pa siyang magtrabaho dito. Umuwi ka na at magpamilya. Aminado ako, nagkamali ako sa trabaho. Pero hindi yon dahilan para personalin niyo ako. Walang kinalaman ang personal kong buhay sa trabaho. Wala kayong karapatang husgahan ako. Ang kapal ng mukha niyan. Napakalandi niya. Di alam kung kanino galing ang bata. Nakakahiya pa siyang pumasok. Tama. Sino ba talaga ang ama ng bata? Baka di mo alam kung sino ang ama? Sa tingin ko, malamang iba ang ama sa panganay niyang anak. Shen Sang-yu, isang malandi kang tao. Napakabayol mo. Baka may sakit ka? Baka mahawa kami. Ikaw? Ang ayaw na ayaw ni Boss Song ay yung mga malalandi. Pagdating niya, siguradong tatanggalin ka. Anong nangyari? Boss Song, nagkamali si Shen Sang-yu sa trabaho. Pinagsasabihan namin siya. Nagmamatigas pa siya. Kayong mga nang-aapi.
Hindi naman talaga. Malaking problema yun. Paano naging hindi malaki? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano ba talaga ang nangyari? Ang pagbubuntis ko, hindi dapat niya malaman. Noong ibinigay ko ang menu sa bisita, hindi ko sinasadyang maihagis ang personal kong dokumento. Hindi naman ganong kalaki ang problema. Kailangan ba talagang magkagulo kayo? Assistant Fang para lang naman sa kapakanan ng kumpanya. Kahit pagbibigay lang ng menu, hindi niya magawa ng maayos. Buti na lang, isang bisita lang. Kung hindi, makikita ng ibang bisita, sisira sa imahe ng kumpanya. Tama. Mabuti na lang, isang bisita lang ang nakakita. Kung makita ng iba, akala nila ang hotel natin ay marumi. Ang mga taong hindi marangal sa personal na buhay, dapat talaga matanggal. Tumahimik kayo. Kailan ba naging ang hotel ay nasa kontrol ninyo? Sa susunod, mag-ingat kayo. Huwag na kayong magkakamali ulit. Opo. Mr. Song, Shen Sang-yu, hindi lang sa trabaho, may problema siya. Hindi rin marangal ang personal na buhay niya. Ang bagay na maling na ilagay niya kanina ay ang pregnancy test result niya. Hindi. Pregnancy test result? Ito mismo. Buntis ka? Mr. Song, narito na ako. Hoy, ingat. Yun pala ang dahilan ng pagsusuka mo. Yun pala ang dahilan ng pagsusuka mo. Mr. Song, ang mga taong hindi marangal sa personal na buhay, dapat ba matanggal? Oo nga, buntis agad kahit kakapasok lang. Ang mga taong ganito ay walang hiya. Dapat talaga matanggal. Kung hindi, lahat ng mga server sa hotel ay gagaya sa kanya. Ang hotel natin, magiging ano? Hindi pwedeng tanggalin ng company ang mga buntis. Eh di ilipat lang siya. Narinig ko, kulang pa ng tao sa kitchen. Tamang-tama, doon ka. Ang trabaho sa kitchen ay mahirap at marumi. Bakit ililipat si Sangyo? Buntis siya ngayon. Sa tingin ko, bagay siya. Ang mga taong hindi marangal, dapat gumawa ng mahirap at maruming trabaho. Ang dating bata ay nabuntis ng hindi kasal. Ngayon, twins pa. Twins? Hindi alam kung sino ang tatay ng mga bata. Kapag ipinanganak, dadala ulit sa hotel para gamitin ang restroom natin. Mr. Song, ang mga taong hindi marangal sa personal na buhay. Ayaw namin maging katrabaho siya. Kung kayong lahat ayaw kay Shen Sang-yu bilang katrabaho, talagang dapat matanggal. Narinig mo? Shen Sang-yu, tanggal ka na. Umalis ka na agad. Ang mga taong tinanggal ko ay kayong lahat. Mr. Song, ang nagkamali ay hindi Shen Sang-yu. Hindi ba talaga ninyo naiisip? Na pinalitan ninyo ang menu ni Shen Sang-yu at naglagay ng bagay sa menu ay hindi napansin? Fang Chi, Opo, Mga guard, dalhin ninyo. Mr. Song, nagkamali ako. Nagkamali kami. Mr. Song, nagkamali ako, Mr. Song. Mr. Song, Ang dalawang ito ay nagpakamatay. magtrabaho ka muna. Salamat. Shen Sang-yu, sumunod ka sa akin. Magtrabaho ka muna. Salamat. Shen Sang-yu, sumunod ka sa akin. Sangyo. Okay lang. Sige. Shen Sang-yu, wala ba kang sasabi sa akin? Sa pagkakataong ito, talagang nagkamali ako. Naibigay ko ang pregnancy test result sa guest. Mag-iingat ako sa susunod. Hindi ito ang ibig kong sabihin. Kung sa tingin mo, hindi talaga matanggap ang bagay na ito sa HR department, ay mag-file ako ng resignation. 4 weeks pregnant, ang bata ay akin? Siyempre. Nagdududa ka sa akin? Akala mo rin ba, ako ay isang babae na hindi marangal? Hindi ko ibig sabihin iyon. Ang dalawang bata, ano ang plano mo? Kange.
Bigyan mo ako ng 4,000. Ano ang gagawin mo? Magpa-abortion.